ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa... Magandang araw mga kababayan. Posibleng mangyayari po yung illegal na pagpaparesto kay Tatay Digong. At sa pagkakataong ito ay mangyayari po kay Senator Bato at kay Senator Pungko. Dahil inamin mismo, mga kababayan, ng palasyo sa pamamagitan ni Claire Castro na handa silang gawin ulit ang ginawa nila kay Tatay Digong. At sa pagkakataon nga, dito naman sa mga Duterte co-perpetrator na tinatawag nila. Pero alam naman natin na ito po ay allegation lamang sapagkat desperado na po sila na tanggalin po si Vice President Sara. Desperado na po sila na hindi na makabalik ang mga Duterte sa palasyo. Kaya ngayon gumagawa sila ng paraan dahil kung hindi nila ma-impeach si VP Sara, tanggalin nila yung mga kaalyado nito. Ang tanong, papayag ba ang mga Duterte supporters at ang taong bayan na muling aabusuhin na naman ng gobyerno ni Bongbong Marcos yung ating lokal na husgado? Okay, panoorin natin mga kababayan. Itong sinasabi ni Claire Castro dito po sa kanyang naging press conference at ilan po sa mga katanungan ng mainstream media. Alam nyo, nakakagigil. Alam ko, nakakagigil. Pero kalma lang po tayo. Panoorin muna natin ito mga kababayan. Good afternoon, Ayusek, sorry. Palace reaction lang po on ICI naming Senators Bato de la Rosa and Bongo, among others, as co-conspirators on the bloody drug war during the Duterte administration. And pwede po ba itong dumaan sa local courts, ang arrest warrant, if Interpol ang magpapalit? Again, yung una niyong pong tanong Reaction lang po. regarding sa pagsama ng pangalan nila. Yes po. Okay. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa, 2017 at hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang Grabe no, mukhang proud pa itong si Claire Castro dahil nagawa na daw po noon kay President Duterte. Ang kapal ng pagmumukha, no? At alam nyo mga kababayan po natin, yung sinasabi nilang wala daw, hindi daw nakikialam or walang involvement si Marcos Jr. sa pagsuko kay President Duterte at sa posibleng illegal na pagpaparesto muli kay Bato at kay Bongo, sino pong maniniwala dito? Di ba? Kapanipaniwala pa ba itong pinagagawa nila? 10 ng kanilang sinasabi po, 11 po yung puro kasinungalingan, mga kababayan. Sunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa dahig. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na at handa ba ang gobyernong ipatupad ang warrant? Kinakailangan po bang magkagulo? Kinakailangan daw po bang magkagulo? Dapat mga kababayan, ito, ang tanong na ito, ay ang mga kasagot dyan, sila rin. Dahil kung titingnan natin, sila po yung mga gumagawa ng gulo sa ating bansa. Di po ba? Sa kanilang pinagagawa. Kung ang pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. Ang pagsisilbi... Anong station Sylvian dyan? No? Bakit hindi nyo kasuhan sa local court? Talagang gusto nyo ng hustisya para sa mga Pilipino, Pilipino nga eh. Bakit doon yung pinagagawa? Kasi doon kasi, pwede nyo mahilot-hilot. ng hustisya ay hindi naman po dapat na maging daan Ba, hirap siya mag-isip? upang kampihan ang iilan o kakampihan ang ilang mga nasasangkot sa nasabing criminal complaint. At even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, ang nagsabi mismo na mayroong mali sa execution sa EJK. Si Mayor Magalong na nagsilbing oversight committee head, ang Tandaan natin mga kababayan, si Mayor Magalong po ay hindi po sila kaalyado ng mga Duterte. Si Mayor Magalong po ay pinklawan, dilawan. Baka hindi alam ni Claire Castro yan. No? Siyempre, nung panahon ni President Duterte,
siya po ay isa sa mga opisyal ng PNP. Umamin na maraming naging patayan na hindi nararapat. At ang ibang nasa listahan ay mga political rivalry di umano. Oh, di umano. So, ibig sabihin, chismis na naman, mga kababayan po natin ang sinasabi ni Claire Castro. Yan, na sinasabi niya may mga patayan daw ay dating mga rivalry sa politika. Oh, ngayon, di umano ang ginamit niya. Ibig sabihin, chismis. Walang kasiguraduhan. So, gusto ni Claire Castro na magsalita, pero di umano. Di ba dapat kung palasyo sila, no? Nasa gobyerno sila, dapat siguraduhin nila kung totoo yung sinasabi, kung sinasabi talaga ni Magalong yan. At ito ay maling-mali. So, kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing Ulitin natin, Magalong po ay hindi po siya Duterte supporters. Hindi po siya pro Duterte, si Magalong. Dilawan yan si Magalong. mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino dapat mamanagot? Klaro lang natin mga kabayan. Hindi po supporter ng Duterte si Mayor Magalong. Kasi si Magalong mismo ay kumampi kay Bongbong Marcos at kasama po sa kanyang nai-appoint sa ICI. So hindi po siya Duterte supporter si Magalong. So ngayon pinapasa ni Claire Castro si Magalong as Duterte supporters dahil bumaliktad sa kanila at hindi matanggap ni Magalong na siya po ay maging utusan para tagapaglinis sa kalat ng palasyo. So ngayon sabihin nila, yung mga umalis sa kanila, sabihin nila didiis yan, Duterte yan. Pero hindi po, hindi karon si Magalong. Last na lang po, they have a message sa mga supporters ng nila Senator Bongo, Senator Bato, na hindi na magkaroon ng kaguluhan. Hindi po dapat i-encourage ni Numan na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, Galit yan, galit. ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Ano maging justisya sa dalawang panig? Kinakampihan nyo nga yung mga adik at sindikato. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJ. Puro kayo di umano di ba? Ibig sabihin, hindi naman sigurado na biktima talaga ng EJK yun. Hindi rin totoo yung sinasabi mo. Nakaribal sa politika yung mga namatay ng war on drugs. Tandaan natin, nagkaroon po ng matinong proseso sa panahon ni Tatay Digong bago nagkaroon ng mga panggugurgor. Dahil may karapatan naman silang pumili, sumuko, magparehab, o magmatigas at lumaban sa mga otoridad. Sila yung pumili dyan. At again, kung may mga nadamay, yan po is parte ng isang giyera. Sa isang giyera, hindi pwede na walang natadamay na inosente. Kung sumuko lang sana yung mga adik na yun, kung sumunod lang po sana sila sa batas, hindi wala sana mga natadamay. Hindi naman pwede na tatanggapin na lang po natin, no, na tayo po ay lulong na sa droga yung ating bansa. Which is ngayon nakikita natin, ganito na naman yung nangyari at hindi ako nagsasabi dyan, ha. Mismo mga kababayan po natin, no, na nakakasalamuhan natin, nakakasama natin sa pag-iikot natin sa pamagitan ng Tay Kami Naman Signature Campaign, sila mismo ang nagsasabi na namimiss na po nila ang liderato po ng isang PRRD, ng isang Tatay Digong na may tapang, malasakit at handang bigyan ng peace and safety yung bawat mamamayang Pilipino. Na, alam mo yung maglakad ka, no, kahit hating gabi, kahit yung mga bata nila ay hindi sila natatakot. Tisha, para doon sa naaakusahan, kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso. Just a related question from Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, good afternoon. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Naninindigan ba ang Ang palasyo? na Ang walang gobyerno? jurisdiction sa ang ICC sa Pilipinas sa ngayon? Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga nakomit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. So, Kasi kalaban, no? Kalaban nila sa politika. Kaya, iyon, no? Hahayaan nila. Pero noon, sinabi ni Bongbong Marcos, in 100 times, di ba? Napakasinungaling ng kanyang amo, no? In 100 times, hindi daw nila papayagan na makialam yung ICC dahil wala itong jurisdiction sa Pilipinas. Ngayon,
pwede na. Tulungan tayo Pet, sa no? Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Ma'am, what does the palace say to those current and former officials who may feel the need to go into hiding after being named as co-perpetrators of the crimes against humanity? Si Senador Bato po, matagal nang hindi lumulutang. Yung iba ho kaya, baka maisip nila na ganun din ang gawin nila. What do you have to say to them? Unang-una, kung kayo nagtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? Alam mo, hindi naman ganon eh. Naninigurado lang. Kasi alam naman nila na puro pamumulitika lang ang inyong ginagawa. Itong ICC na ito is pamumulitika lamang ito. So, alam naman kasi ni Senator Bato, for example, Senator Bato de la Rosa, alam niya naman kapag lalabas siya, alam niya wala siya makukuhang patas o tamang hustisya para sa kanya. Diba? So, kaya naman ninigurado siya, mahirap bangag yung kalaban. So, hindi po dahil nagtatago sila dahil ayaw nilang harapin yung mga akusasyon, kundi naninigurado lang dahil ang nakaupo sa gobyerno ngayon ay mga traidor. Yun ang rason kung bakit nakikita ko lang na patuloy po na hindi lumalabas si Senator Bato de la Rosa. At malaki ang posibilidad na gawin din ito. Kung sakaling gagawin din ito ng iba, kung sakaling may lumabas na warrant of arrest sa ICC. Kasi nakita nila kung gaano kahirap po yung naranasan ngayon ni Tatay Digong. Kung sa bansa natin sana, di ba, nila kinasuhan, nagkaroon ng tamang proseso dito, hindi walang problema. Mabilis lang lapitan. Mabilis lang makakuha ng abogado. Doon, tingnan mo, international pa yung abogado na kailangang bayaran ng pamilya Duterte. Kailangan pa nila magbiyahe para Pilipinas to The Hague. Napakamahal, no, napakahirap. Kaya napakalaking sakripisyo talaga ang ginawa ni Tatay Digong. At least, alam na ngayon ng mga inaakusahan nila dito sa mga reklamong walang katotohanan. Alam na nila ngayon kung ano yung hirap na naranasan ni Tatay Digong. Kaya, bakit pa sila lalabas? Di ba, Senator Bato? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga agim. Sabihin mo yan, Claire Castro, pagkatapos ditong administrasyon ng amo mo, sabihin mo yan sa iyong mga kalyado, sa mga kalyado ni Bongbong Marcos, pati kay Bongbong Marcos, na wag silang magtago at humarap sila. Dahil sigurado, tambak-tambak sila sa kaso at pananagutan sa nangyayaring korupsyon at nakawan sa ating bansa. Sabihin mo yan, pagkatapos nila. Maaaring proseso. Ma'am, panghuli, ano ho ang magiging tingin ng gobyerno, ng Estado, sa 8 pinangalanan? Sila po ba ay mas babantayan? Sila po ba ay tututukan ng kanilang whereabouts? Such that if an arrest warrant is issued against them, ay i-implement natin. Kapag may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Maraming salamat. Next question, Malaki Tina Moralit na Manila Times. Good afternoon, Yusek. In relation po sa unang napag-usapan, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng PDP Laban over the weekend that the Marcos admin is quote-unquote enabling such derogation of our sovereignty and attempting to divert attention from the massive corruption scandal, kaya naisama sila Senator De La Rosa and Senator Go as co-perpetrators in Duterte's ICC case? Unang-una po, bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ang attention? Hindi ito diversion. Dahil matagal na po ang... Siyempre, hindi nyo talagang aaminin na hindi ito diversion. Aaminin nyo ba na diversion ito? Siyempre, hindi. Pero malinaw po na nakikita ng sambayan ng Pilipino na itong pinagagawa po nila, mga kababayan po natin, is diversion lang. Diversionary tactics lang. Itong kay Atong Ang, missing sa Bungeros, no? Dito po sa ICC. Kasi nga, ayaw nila na sila yung masentruhan ng issue. So, gusto nila may ibang mapag-usapan naman. Malinaw naman, no? Na ang dapat tutukan ngayon ng ating gobyerno ay kung paano po makabawi tayo sa ekonomiya, na nalugmok po tayo, paano po mapapakulong yung talagang sangkot sa matitinding korupsyon. Yan po hindi ginagawa ni Bongbong Marcos. Ang sabi nga,
ng ilang kritiko nito, no, na kagaya sila Erice, kagaya nito mga makabayan, ito ginagawa daw ni Bongbong Marcos para hindi mapakulong ang kanyang kaalyado. Which, yun din ang nakikita nating mga Duterte supporters. Na ginagawa po ito ni Bongbong Marcos dahil ayaw nila na ipakulong ang kanilang mga kaalyadong magnanakaw. O ngayon, divert sila. Dito na naman, ICC na naman. And kagaya sa ginagawa ngayon ng mga kaalyado nilang mga pinklawan, sila yung mga tinatawag natin ngayon na unified. Yan, unified pinklawan and tanga lista, mga kababayan. Mantakin mo, no? Nakikipag bati, no? Nakikipag-close, nakikipagkaibigan ngayon ang mga dating galit na galit dito po sa mga Marcos. Again, itong si Sharon Cunita. At sinisi pa si BP Sara. Sinabihan pa si Marcos Jr. na wrong choice daw. Yung ating Vice Presidente, mantakin mo kung hindi nga po tinulungan ng Duterte itong si Bongbong Marcos, malamang talo yan. Ang sabi po, ICC to PH law enforcers, just following orders won't shield you from justice. So, ang gusto nila na magsalita yung mga law enforcers na sumusunod lang daw sa order. Itandaan natin mga kababayan, never po na inutos ni President Duterte na patayin ang mga inosente. Never niya po sinabi yan. Kung manlaban, unahan nyo na. Sapagkat yan po ang inyong trabaho at mahirap na ginampanan yung inyong trabaho, iuwi kayong bangkay sa inyong pamilya. So never po inutos si Tatay Digong na patayin o itumba ang sino mang inosenteng tao. Itong pinagagawa ni Bongbong Marcos, mga kababayan po natin, babalik at pabalik ito sa kanya. At nakita rin ngayon ng tao mantakin mo, doong panahon ni Tatay Digong, yung mga kriminal, yung mga durugista, sindikato, yung mga nagugurgor. Ngayon, inosenteng tao na, inosenteng bata. No? Pinagtatapon na lang sa ilog, pinagtatapon sa kanal, nililibing. Grabe. No? Tapos, ang bagal ng galaw ng hustisya ngayon. Kung kay Tatay Digong yun, edi sulbad agad sila. Sulbad sila noon. Yung mga taong nagsasabi noon na ayaw nila kay Marcos, never to diktador, mga sinusuka nila, tingnan mo ngayon, kakampi at kaparty-party na po nila. Kasama siyempre itong mga kilalang dilawan, itong si Pokwang, si Amador, Sharon Cunita, itong sila Risa Contiveros, Laila de Lima. So, iba po yung nagagawa ng pera ngayon. Di ba? Kaya itong ginagawa nila kay Vice President Sara, konektado pa rin ito, sa kanilang pagiging desperado na para matanggal po si Vice President Sara kasi takot na takot po sila. Mauubos po sila, mga kababayan po natin, pagdating ng panahon. Pagdating po na maging uupo si BP Sara as President, mauubos yan sila. Ubos itong lahi ng mga komunista, lahi ng mga magnanakaw at sindikato sa gobyerno. Itong mga inakusan nila kay BP Sara na confidential fund, tingnan mo, di ba? Hindi nila mapatunayan kasi nga hindi naman totoo. Puro hearsay lang allegation. Mantakit mo itong sinasabi sa confidential fund ni Bongbong Marcos. Ang sabi ni Claire Castro, kaya nga confidential, hindi na daw kailangan ng resibo. O bakit kay BP Sara, hinahanapan nila ng resibo? Gigil na gigil po sila, mga kababayan, sa 125 million na confidential fund ni Vice President Sara. Hinahanapan nila ng resibo, hinahanapan nila kung saan ginamit, which is confidential. Pero sa insertion ni Risa Contiveros na 3 billion, hindi nila hinahanapan ng resibo kung saan ito ginamit o kung na-implement pa talaga ang proyekto. Yung allocable na budget ni Sandro Marcos, allocable na budget ni Martin Romualdez, 15 billion, 14 billion ang bawat isa sa kanila. Hindi nila mailabas kung saan nila ito ginamit, kung nasaan na po yung mga proyekto o natupad po ba talaga. Bilyon ang pinag-uusapan. Hindi nila mailabas kung saan nila pinagagamit ito. Pero, itong kay BP Sara, paulit-ulit, talagang propaganda nila ito. Pero ayon po sa mga political analysis, mga kababayan po natin, political commentator and expert, political analyst, para sa kanila, hindi uusad ang impeachment against kay Vice President Sara. Mukhang ganoon ang mangyayari. Kasi ang napapansin natin ngayon, mga kababayan, kahit itong mga dilawan na grupo nila Tinyo, mukhang binabanata nila ngayon, sinisentruhan nila si Bongbong Marcos.
mukhang lumalaylo sila ng konti kay Vice President Sara. Kasi alam nila na hindi talaga obra ang kanilang impeachment na ito. Itong mga madring ito, nakakahiya po. No, tayo, Katoliko tayo, pero mga madring ito ay kahihiyan para sa ating mga Katoliko. Nakikialam. At tingnan mo, ang kanilang idolo ay si Laila de Lima na mahilig sa saba at gumigiling sa loob ng Believe It. Okay, panoorin natin ang balitang ito, mga kabayan. Buhat ng may maisampang impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa na ikakalendaryo para maisama sa agenda Nako. today sa regular Ano yan? ng Kamara. Tingin ng political analyst na si Froilan Calilong, maaring may kinalaman ito sa mga numero sa Senado. I think they're really looking at the numbers right now. And for as long as wala pa talagang sigurado na tatawid from the minority to the majority, hindi sila gagalaw muna. Sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, 15 ang nasa majority. Siyam naman ang nasa minorya na karamihan ay taga-suporta ng mga Duterte. Pero nakasaad sa batas, kailangan ng 2/3 ng Senado ang sasang-ayon sa conviction ng isang impeachable official na kung susumahin, 16 na boto ang kailangan. Maaresto man ng ICC at makulong man anya sina Senators Bato de la Rosa at Bongo, isama na pati ang mga nasasangkot at iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal na sina Joel Villanueva at Jigoy Estrada, maaari pa rin silang bumoto hanggat wala pang pinal na conviction ng korte sa kanila. Oh, so nag-aalangan pa rin sila. Agoy, paano yan? Talagang hindi nila kayang pabagsakin si Vice President Sara. Kahit pa mag-unified pa yan sila, mga kabayan, magsanib pwersa pa sila. O itong si Risa Hontiveros ngayon, tingnan mo, busy po sa kanyang sinusulong na anti-political dynasty bill. Mantakin nyo, ilang bisis na po na ito napahiya, mga kababayan po natin, mula sa mga audience. Dahil sinasabi nga ng audience, hindi problema yung political dynasty. Ang problema is corruption. Na dapat meron tayong leader na handang labanan at handang panagutin yung mga korap at mga magnanakaw na politiko. 'Di ba sinabihan pa nga sila na unahin nyo munang ipakulong yung mga magnanakaw mula sa flood control kaysa ditong sinusulong nyo na anti-political dynasty bill. Kasi ang sinisentruhan nito, mga kabayan, ay ang mga Duterte na naman. Dahil ayaw nila na ang mga Duterte pa rin ang magpapatuloy ng magandang ginagawa nila sa Davao City. Yung Duterte pa rin ang susunod na mga mamumuno sa ating bansa. Tingnan nyo sa pinakapanibagong senatorial survey ngayon. Pasok po si Senator, pasok sa pagkasenador, itong si Mayor Basti at si Congressman Pulong Duterte. Mantakin mo? Kung yan naman ang political dynasty na mangyayari sa ating bansa, mas gusto natin yan. Dahil matitino kaysa sa kanila na wala namang kakwenta-kwenta. Wala nga silang dynastiya, pero puro naman political propaganda ang kanilang ginagawa. Puro pagnanakaw at utak komunista. Di ba? Mga kabayan natin. Kaya, ayan, iyakan na lang Risa Hontiveros at sa mga pinklawan pa na nangangarap po na ipatanggal at ipa-impeach itong si Vice President Sara. Alam niyo yung lagi nating naririnig bago tayo magtapos dito sa ating video. Ang lagi nating naririnig sa ating mga kababayan, magkakagulo kung itutuloy nila na ipa-impeach itong si Vice President Sara. Kaya tingnan natin ang takbo ng pamumulitika sa ating bansa, mga kabayan po natin. At tuloy-tuloy pa rin ang ating ginagawang signature campaign para sa Tay Kami Naman. Kaya sa mga kabayan po natin na nagtatanong ng schedule sa Tay Kami Naman signature campaign, abangan nyo po kami sa inyong mga bayan at magkakaroon po tayo ng announcement bukas. So maraming salamat at God bless po sa atin lahat, mga kabayan. Mabuhay!